Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. So, salukuyan nga po ang low pressure area nating monitor ay nakatawid na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngunit nagdadala pa rin ito ng maulap na pabawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos pa nating pinag-iingat ang ating mga kababayan. At dahil sa nakalabas na nga itong unang low pressure area na kung saan may huling namataan ulit kami na isang panibagong low pressure area lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa na kung saan matatagpuan nga natin ito sa silangang bahagi ng Bicol region na kung saan nga po ay may mga sinyalis ito na nagde-develop na isang low pressure area. At samantala mayroon din tayo namamataan na isa pang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na makikita nga po natin na papasok pa lang ito sa ating PAR or Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan or pinaghahanda sa posibilidad na paglapit dito sa ating bansa na posible pang paglakas na siyang mayudulot ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin na siyang nakakabahala kung ito ay tatawid sa ating lupain dahil sa meron pa rin tayong mga inaasahan na masamang panahon, LP or bagyo na tatawid dito sa ating bansa ngayong buwan ng September. Kaya naman maging alerto po dahil baka ito na po yung ating possible na tumawid sa ating bansa na panahon. Kaya naman para sa maging lagay ng ating panahon ay inaasahan po natin makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na papurin at mga kilat na pag-ulan dito sa area ng Pangasinan at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Quezon Province, Batangas, Pulilo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Marinduque, at kabilang ang Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro sa mga karanas ng maulap hanggang sa maulap na pupurin at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm na dala nitong mga masamang panahon na kaliwat kanan nga po yung monitor natin masamang panahon. At dahil dyan, inaasahan pa rin natin ang pag-enhance nitong hanging habagat na kung saan nga po mayroon pa rin tayong minomonitor na hanging habagat at saka ang hanging easterlies. So kung ating makikita sa pinaka-latest satellite image na kung saan ang hanging habagat, hinihili pa rin itong low pressure area na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan hawgi pa rin itong Palawan area na kabilang dito sa Luzon. Kaya naman po, lubos po natin pinag-iingat at pinaganda ang ating mga kababayan sa mga posibilidad mga biglaang buhos na malakas na pag-ulan na kung minsan nga po dahil sa fully develop nga po ito kaya inaasa natin na umabot ito ng 1 o 2 oras. Lalo na ngayon na kung saan nga po dito sa Bicol area, lalo na sa Naga City na kung saan nakaranas po ng medyo matagal-tagal na pag-ulan na nagdaging dahilan na pagtaas ng tubig sa ating mga ilog. Kaya naman sa mga ganong senaryo ay pinag-iingat natin ng ating mga kababayan lalo na doon sa mas malalapit sa mga ilog na nakatira, kaya naman sa mga nasa mababang lugar na posibilidad ng pagbaha at pagbuo ng lupa sa mga baybay na ating kabundukan. Kaya naman maging alerto po dahil sa malalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan pa rin po natin dito sa Hilagang Luzon, inaasahan natin bagyang makaranas ng maliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan pa rin ang mga localized thunderstorm dito sa area ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao. Samantala, inaasahan natin na makakaranas ng maulang panahon at maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, at kabilang na nga rin dito sa may Vizcaya, Quirino, Aurora. So, ito po yan ang hanging easterlies na nasa hilagang ating Luzon at saka dito naman sa area ng Bicol region or dito sa Pulilo Island na kung saan dito nga po na-develop ang isang masamang panahon or low pressure area
na siyang nagdudulot ng maulap na papurin at mga pag-ulan. At yan nga po ang pinaghahanda natin. So para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa may Visayas, iasahan pa rin po natin. Makakaranas pa rin po ng maulap na papurin at mga kalkilat na pag-ulan, lalo na dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa epekto ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at hanging nanggagaling naman sa hanging easterlies na associated yan sa mga low pressure area. Dahil nga po sa ating pag-aaral, ang pagbuo ng isang masamang panahon or low pressure area, dulot ng dalawang weather system na nagkakasalubong. Dahil sa pag-develop nitong mga ito, na siyang nagpapalakas ng weather system or mga temperatura na kasangkapan sa pagbuo ng masamang panahon. Kaya naman, maging alerto pa rin po dito sa area ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental, Negros Oriental, at sa dito sa area ng Cebu. Dahil po yan sa epekto ng paghila ng low pressure area na nasa bahagi ng kanluran at silangan. So ito po sa Palawan, apektado po ng nasa kanlurang bahagi ng low pressure area. Samantalang dito naman po sa nakaka-apekto ang hangin-habagat na hinihila nga po nitong low pressure area na naman nasa silangang bahagi ng ating bansa, na base nga po sa pinaka-satellite image natin na siya nagdudulot ng malakas na ulan at mga maulap na papurin dito na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman po sa mga nabanggit na lugar, maging alerto po tayo sa mga posibilidad ng mga biglang buhos ng malakas na ulan. Samantala sa mga nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ay apektado pa rin ng low pressure area itong area ng Northern Samar, Eastern Samar. Ayan po ang posible pa rin makaranas ng maulap hanggang sa maulap na papurit at mga katilan na paulan. Dahil po sa trap ng or extension ng mga cloud cluster nitong nasa low pressure area at pinagsamang epekto na nga po na siyang halos buong bansa nga po nagkakaroon ng mga cloud cluster na siyang kapag dito sa area na to, sa inyong area na ay nagtapat yung pinaka fully developed na cloud cluster at dito na siya babagsak. So medyo matagal-tagal po yan na pag-ulan na kung saan umabot sa 1 or 2 oras ang posibleng abutin ng pag-ulan. Kaya naman maging alerto rin po. So dito sa nalalabing bahagi ng Visayas ay inaasahan po natin na makakaranas pa ng baging fair weather o maliwalas na panahon pagsapit ng umaga dito sa area ng Biliran, Leyte at bilang ang Bohol at Siquijor. So possible po yan makaranas pa rin ng aliwalas na panahon sa umaga. Ngunit mataas pa rin ang tsansa. So hindi natin inaalis yung mga maulap na pagulan at mga katilat na pagulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dahil sa mga localized thunderstorm nadala nitong mga weather system na umiral sa ating bansa. At dahil dyan, maging alerto pa rin po. Dahil kung itong low pressure area natin minomonitor ay maging ganap na bagyo, kaya tatawagin po natin itong sa local name na Verasol, Nando, Opong. So tatlo po yan kasi tatlo po yung namomonitor natin. So kung ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ang ipapangalan natin na sa local name na pangalan. Ang una nga ay Verasol, ang pangalawa naman Nando, and then ang pangatlo ay yung Opong. So pag nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ipapangalan. Ngunit kapag hindi naman po yan na naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay hindi po natin yan papangalanan ng mga nasabing pangalan about sa bagyo. So para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa Mindanao ay inasahan po natin makakaranas pa rin po ng bagyang maulap na papurin at mga katilat na pag-ulan pagsapit po ng umaga. Dahil po yan sa mga localized thunderstorm at maulap na papurin na kung saan makikita nga po natin yung hanging habagat na nanggagaling sa timog Mindanao na siya nagdulot ng maulap na papurin. Ngunit kung nariyan pa rin po ang bagyang pagsikat ng araw. So hindi po natin inaalis yan sa umaga makaranas pa rin ang pagsikat ng araw. Ngunit mamaya-maya naman po, ayan naman po. So pabugso-bugso po yung magiging lagi ng ating panahon sa Mindanao.
halos buong Mindanao. Kaya naman sa mga lugar ng area ng Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, tsaka Sorsogon, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, pinag-iingat po natin sa mga biglaan po sa mga pag-ulan, lalo na sa pagsabit ng hapon ng tubig. At para naman sa magiging lagi ng ating panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit ibang pag-iingat pa rin po sa lalo na sa mga baybay ng ating karagatan na kung saan nga po kaliwat kanan ng ating monitor na masamang panahon, at lalo na doon sa easterlies na siyang makakaranas ng malakas na hangin na kung saan ito ay nakaka-apekto naman sa hilaga ng ating bansa. So, apektado po nitong area, dito naman po siya sa Apayao at Cagayan Valley Region, Isabela. So, at saka dito sa may Babuyang Group of Islands, Batanes, ang siyang apektado ng bagyang pagtaas ng hangin at saka yung alon ng karagatan dahil sa mga localized thunderstorm na dala nito na siyang magpapataas ng bagya na magpapataas ng alon ng ating karagatan. Kaya bayang pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan mga isda dahil sa may mga minomonitor tayong masamang panahon. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. At para sa mga karagdagang impormasyon at update, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para upang sa yun mga-update po namin kayo sa mga bagong ulat panahon dahil anumang oras po ay maaaring magbago ang lagi ng ating panahon. At maraming salamat sa inyo and God bless us all. Bye for now guys.